So ayan po guys, you have successfully opened a deposit account. So wala pang isang minuto guys, approve na kaagad ang ating application. At may account number na kaagad tayo. Hi guys! Magandang tanghali po sa lahat. Ito pong muli si Melvin at welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng savings account sa China Bank sa kanilang mobile banking app. Di na kailangan pang pumunta pa sa branch ng bangko para pumila. Mabilis lang po ang approval at isang valid ID lang ang kinakailangan. Alam naman natin na itong China Bank ay isa sa mga sikat at kilalang bangko sa buong Pilipinas. Kung ano po yung mga features and services na maranasan natin sa ibang mobile banking app, ay ma-experience din natin ang mga yan dito sa China Bank. Like sending and receiving funds from or to other banks, and e-wallets, e-bills, balance inquiry, at marami pang iba. Ang nagugustuhan ko dito sa China Bank guys ay wala po siyang initial deposit sa oras mismo ng ating pag-open ng savings account. May minimum maintaining balance po siya guys monthly sa halagang 2,000 pesos. Pero tulad ng sinabi ko, hindi po siya required na i-deposit kaagad. Pagbibigyan pa po tayo ng 90 days or 3 months po yun guys bago natin lagyan ng funds ang ating account. So hindi po tayo mapipressure guys. Pero ito guys, kapag hindi natin yan madideposituhan after 3 months mula sa ating pag-open ng account, that's the time na i-close na ng China Bank ang ating account. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-sign up sa kanilang mobile banking app. Dalawang app kasi ang gagamitin natin dito guys. Yung isa ay yun po ang pag-fill up ng form for account opening. At yung isa naman ay yun po ang gagamitin natin sa pag-sign up. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo yan later guys. Disclaimer lang po. Ang video ito ay hindi po sponsored ng China Bank guys ha. Nais ko lang pong ibabahagi sa inyo ang aking pag-open ng savings account sa kanilang mobile banking application. Kaya bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. And so, let's start! Ito, panoorin nyo. So, ayan po guys, dahil baguhan rin po ako sa China Bank, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app. At ang unang app na i-download ko ngayon ay yung app na mag-start pa lang po tayo at nandun yung application form na pipilapan natin. So i-search po natin sa search bar ang China Bank Start. So ito na po siya guys, i-click lang natin ito at i-install na natin, i-click lang natin itong install. At uulitin ko guys ha, dalawang app ang gagamitin natin ngayon. Itong pag-start pa lang natin pag-fill up ng form at pagkatapos nito, yung isa na namang app ang i-download natin para makapag-sign up na tayo. At ayan po, installed na po siya. I-click natin itong open. Welcome to China Bank. Kickstart new adventures with the right bank partner. I-drag na natin pa kaliwa. Welcome to China Bank. Kickstart your passion with the right bank partner. So drag pa rin natin pa kaliwa. Welcome to China Bank. Kickstart your future with the right bank partner. Welcome to China Bank. Kickstart your dream with the right bank partner. So ngayon guys, i-click na natin itong get started. Choose a product that you'd like to apply for. So mamimili po tayo dito sa dalawa guys. Dahil savings account ang content natin ngayon, dito tayo sa deposit accounts. I-click lang natin ito guys. Deposit accounts. So ito po yung mga qualification guys. Kung mag-open po tayo ng accounts, kailangan ay 18 years old na po tayo pataas.
Kailangang Filipino citizen po tayo. May permanent address dito sa Pilipinas. Kailangang meron po tayong active mobile number at email address. At itong sa last guys, kailangang meron po tayong isa sa mga ni-required nilang mga valid IDs. So ito po yung mga valid IDs na tinatanggap ng China Bank guys. Philippine passport, driver's license, UMID ID, SSS ID, PRC ID, voter's ID, PhilSys ID, at postal ID. So kailangan meron po tayong isa sa mga yan. At ayan po, kapag ready na po tayo, i-click na natin itong open a new account. Choose the account that best suits your need. So mamimili po tayo dito guys kung ano po ang gusto nating accounts. Itong ATM savings ba or itong overseas kabayan savings. Nung una, pinili ko po itong overseas kabayan savings kasi wala po siyang minimum maintaining balance. So nung in-applyan ko guys, hindi ako natapos kasi pinapapunta na ako doon sa branch. Doon ko na raw tapusin ang aking application. Itong overseas kabayan savings guys ay para lang po ito sa mga OFW o sa mga beneficiaries ng OFW. So hindi ko tinuloy. So ngayon, itong ATM savings na lang ang ating applyan. At may note dito sa baba guys, initial deposit will not be required at the time of opening. At itong pangalawa, you will be given 90 days to fund your account. At itong pangatlo, over-the-counter transactions will be limited. So nasabi ko na yan lahat kanina guys. So ngayon patuloy po tayo, i-click na natin itong ATM savings. So nasabi ko na rin po ito kanina, initial deposit requirements. So waive po siya guys. At itong minimum monthly average daily balance. So ito na po yung 2,000 pesos. At itong minimum balance para maka-earn ng interest ay 10,000 pesos. So kayo na lang po magbasa sa iba. So ngayon guys, pindutin na natin itong apply now. We'd like to get to know you. Are you a Filipino citizen with Philippine permanent address who is at least 18 years old? So of course, yes ang ating ilagay dyan. Is any of the following applicable to you? A US citizenship, a US permanent residency card or green card, a US tax identification number, and are you related or associated to a person currently or formerly holding a position in any branch of the Philippines or foreign government or an international organization? So no lang po ang ilagay ko dito guys. And then click po natin itong continue. Terms of service. So i-click natin itong may maliit na box guys. Lagyan natin ito ng check na sumang-ayon po tayo sa kanilang terms of service. And then i-click natin itong agree and continue. We would like to get to know you. So dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form guys. At magsimula po tayo sa ating full name. At may note pang nakalagay guys. Kailangan daw na ang ating pangalan na ilagay dito ay magkapareho doon po sa nakalagay sa ating valid ID na ating isasubmit. So una po tayo dito sa ating title. Pindutin lang natin ito para makapili po tayo Mr. ba, Miss or Mrs. Next ang ating first name. Next po ang ating middle name. And then ang ating last name. At dito naman sa suffix guys, kung junior ba tayo, senior, the third, the fourth, or the fifth. Halimbawa sa akin, itong junior. Next ang ating birthday. I-click lang natin ito para makapili po tayo ng taon. And then ito sa buwan. At pitsa, then click OK. Next po yung ating contact information.
kailangang up to date yung ating ilagay na contact details dito guys. So una, ilagay natin dito ang ating email address. I-click lang natin itong parang may mata dito sa gilid guys, para makita po natin yung mga isinulat natin. At kapag nalagyan na po natin ng email address, i-retype po natin dito sa baba. Next po guys ay ang ating active phone number. At pagkatapos nyan guys, i-click natin itong continue. So may isisend ang China Bank sa ating phone number guys na OTP. At kapag wala po tayong na-receive na OTP, i-click lang natin itong resend sa baba. And then click confirm. We'd like to know more about you. So dito naman po tayo sa ating kasarian, gender. Next ang ating civil status. Next po ang ating mother's maiden name, yung buong pangalan ng ating mother sa dalaga pa. Next po ay ang ating birthplace, country of birth, and city of birth. Anong syudad o lungsod kayo ipinanganak? Pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. Let's get you verified. Here are a few reminders. So may mga paalala guys. Itong una, tiyakin na ang ating valid ID na isubmit ay hindi expired at hindi sira. So bawal gamitin yung mga photocopy guys, kailangan original po talaga. Kailangan nating ID nakalagay against the dark background. At itong pang-apat, tiyakin na ang ating ID ay hindi blurred na pagkakuha. Mabasa yung mga detalyeng nakalagay at kailangang makita po talaga ang buong ID at walang nakatago. At huwag gumamit ng flash sa camera para maiwasan ang glares at reflection. At sa selfie naman guys, kailangang plain ang ating background, tanggalin ang mga eyeglasses, sombrero, at iba pang mga accessories sa ating mukha. At kailangan ang ating phone ay nakatayo. So ngayon, mag-start na tayo. I-click natin itong Start ID Verification. So restricted po ang pagkuha ng ating mga valid ID guys at ang ating selfie. So sundin nyo lang po yung mga instruction dyan para makapagpatuloy po tayo. So next step na tayo guys, dito na po tayo sa ating address information. So dito na po tayo sa ating permanent address, ilagay po natin dito. So dito nga part guys, may mga optional po guys. Pwede nating fill upan, pwedeng hindi. So ang pinilapan ko lang dito guys ay ang aking street name, itong subdivision, village or barangay, at itong province or state, kung anong probinsya tayo, at anong lungsod or syudad. Next po ay ang ating home phone number. Optional lang po na siya guys. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. So hindi ko na po nilagyan yan guys. At dito naman sa baba guys, itong may maliit na box, i-check natin ito kapag ang ating present address ay pareho sa ating permanent address. At kapag hindi magkapareho ang ating present address at permanent address, huwag nating i-check yan. I-click lang natin itong continue. At isulat po natin dito ang ating present address. Sa akin guys, kasi pareho lang po ang aking present address at permanent address, ay i-check ko lang yan and then i-click natin itong continue. You're almost finished. Just a few more details. So ngayon guys, dito naman tayo sa ating source of income. So mamimili po tayo dito ng ating employment type. Halimbawa sa akin ay itong employed. Next po ay ang ating source of fund. Saan po galing ang ating mga kinikita? So sa akin po ay itong salary. Next po ang ating occupation, kung ano po ang trabaho natin. So ang pinili ko po dito ay supervisor.
Next po ay ang ating designation. Ano po ang designation natin sa ating trabaho? So ang pinili ko po dito ay staff. Next po ay ang ating employer name, pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Sunod po kung ano pong industriya ang ating pinagtatrabahuan. Dahil wala po dito sa selection, itong other service activity ang pinili ko. Sunod po ay ang industry class. Dahil sa spa po ako nagtatrabaho, so ang pinili ko po dito ay itong spa activity. At pagkatapos natin ma-fill upan lahat, i-click natin itong continue. Work details. So i-click na natin ito kung saang country po tayo nag-work. Of course, sa Philippines lang. So may mga optional din dito guys. Pwede nating fill upan, pwedeng hindi. So ang pinilapan ko lang dito guys ay itong building or street name. Itong village or barangay. Next, kung anong province. Next, kung anong syudad or lungsod. And then, ang phone number. And then, click natin itong continue. Let us know how else we can keep in touch with you. So, ilagay po natin dito guys ang ating preferred mailing address kung saan natin gustong ipa-receive kung sakaling may ipapadala po silang letter. I-click lang natin ito. So, mamimili po tayo dito sa dalawa kung saan natin gustong ipapadala. Next po ay choose servicing branch. So, piliin po natin yung branch na pinakamalapit sa lugar natin. So, i-click na natin ito guys para makapili po tayo ng mga branches. So, kayo na lang pong balang pumili dyan kung saan po ang pinakamalapit na China Bank branch dyan po sa lugar niyo. Next po ay estimated monthly transaction amount. So, kayo na lang pong balang pumili dyan. Halimbawa sa akin, napipiliin ko ay ito pong less than 500,000. Next po, are you or your relatives working in China Bank? I-click na natin itong box para makapili po tayo. Ang sa akin ay no po. Pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. So ngayon guys, ilagay po natin ang ating perma dito gamit ang ating daliri or itong ating hintuturo. At halimbawa po, ito po ang aking perma. And then, i-click natin itong submit. Let's do a final review. I-double check po natin dito guys yung mga detalye na sinulat natin sa form. Tingnan po nating maigi, baka may mga maling spelling, maling address, maling contact information, at iba pa. At kapag may nakita po tayong mali guys, or may nakaligtaan po tayong isulat, pindutin lang natin ito guys at ibalik po tayo doon sa part na kung saan po tayo nagkamali. Pero kapag okay na, i-click lang natin itong may maliit na box guys para malagyan ng check to prove that we agree to the China Bank terms and conditions. And then, i-click natin itong submit application. Complete your China Bank experience by signing up on our mobile banking app. Enter your preferred account credentials. So, ito na po yung pamamaraan guys para makasign up na po tayo sa isang app na sinabi ko guys na kailangan pa po nating i-download. At sa part na ito guys ay gagawa na po tayo ng username at password.
para magamit na po natin ang ating China Bank account dito sa kanilang mobile banking application. So una ay gagawa po tayo ng username. At ang username na ating ilagay ay kailangan mula 6 to 15 alphanumeric characters. So meaning litra at numero ang ating ilagay. At pagkatapos nating makagawa, i-click natin itong continue. Next po ay gagawa po tayo ng password. At ang password na ating gagawin ay kailangang 8 to 18 characters at may kahit isang capital letter, kahit may isang special character, isang numero. So bawal po yung repeating character guys at magkasunod na parehong numero. At pagkatapos natin makagawa ng password, i-retype natin dito sa baba. I-click lang natin itong may mata dito sa gilid para makita po natin yung password na ating ginawa. At kapag natapos na tayo dito, i-click natin itong continue. So ayan po guys, you have successfully opened a deposit account. So wala pang isang minuto guys, approve na kaagad ang ating application. At may account number na kaagad tayo. You may view your account number in the China Bank mobile app. We have sent a one-time activation code or OAC to your email address. Use it in your first login. At may na-receive na po akong one-time activation code guys sa aking email. So ngayon guys, i-exit muna natin ito. I-download muna natin yung sinabi kong pangalawang application para makapag-login na po tayo sa ating China Bank account. So balik po tayo sa Play Store at i-search natin China Bank Mobile Banking. So ito po siya guys. So i-click lang natin ito and then click natin ito at i-install na natin. At ayan po, install na po siya. So ngayon i-open na natin. I-click lang natin while using the app. Click allow. And then click lang natin itong get started. And then dito po natin ilagay yung ginawa nating username kanina at password. And then click sign in. Welcome to China Bank Mobile Banking. So i-click lang natin itong continue guys. So dito natin ilagay guys yung one-time activation code na sinend ng China Bank sa ating email. At pagkatapos niyan, i-click itong next. At nag-send ng OTP ang China Bank sa ating mobile number na inirehistro. At dito natin ilagay. At kapag wala po tayong natanggap na OTP, i-click lang natin itong resend code para masindan tayo ulit. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. So ayan po guys, nakalagin na po ako sa aking China Bank account. Ito na po ang dashboard ng China Bank. At para makita po natin ang ating account number, i-click lang natin itong more accounts. So dito po natin makikita ang ating account number guys. Tinakpan ko lang for privacy lang po. At kung gusto daw po nating mag-request ng ATM card guys, ay pupunta lang po tayo sa pinakamalapit na branch ng China Bank sa ating lugar. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo sa video ito. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na lang po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood.
God bless us all. Goodbye.